Samantala, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabatayang low pressure area ng Pag-asa. Para sa update ukol sa LPA, makaparehim natin si Dan Villamil, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Dan. Magandang mga kaigan at sa ating mga tagapakinig dito sa unang hirit. Nasa na ngayon yung LPA? Kanina alas 3 ng umaga, huling namataan itong low pressure area sa layo ng 105 kilometers silangan ng Mindanao. At gaano kataas yung chance ang maging bagyo ito? Opo, so nasa medium chance na po tayo, no? So posible na itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero regardless po if maging bagyo or hindi itong low pressure area, asahan natin ang patuloy na pagkanlurang pagkilos ito at posible magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Anong mga tatahakin itong pag hindi nagbago ang galaw nito? Opo, so sa mga susunod na araw nga, generally west-northwestward direction ang magiging galaw nitong bagyo. So sa ngayon, nakaka-apekto yung traffic extension nito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga at sa mga susunod na araw, posible na rin magpaulan ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon area. Pakipaliwanag naman, tag-init tayo pero nabubuo ang isang bagyo, Dan? Opo, so normal naman po ito nangyayari, no, sa mga dry season. Usual yung mga pamumuo ng low pressure area, and if the environment is favorable, ay or posibleng mamuo bilang isang bagyo ang mga sama ng panahon na ito. Kamusta panahon sa Metro Manila ngayong araw? Opo, so sa Metro Manila, generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Mainit at malinsangan sa umaga hanggang sa tanghali at mataas yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa hapon hanggang sa gabi. Maraming salamat, Dan Villamil, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat!